Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jeps, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3,481 hanggang 3,485. Sa opinyon ni Bruce Lee, ang Aaron ay dapat na labis na nag-aalala tungkol sa pamilyang So. Dapat niyang malaman ang lahat tungkol sa pamilya So, ngunit ngayon ay wala siyang alam, na ikinagulat ni Bruce Lee. Boss, hindi mo ba alam na may nangyari sa pamilya So? Sabi ni Bruce Lee. Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Aaron, at nagtanong sa malalim na boses, may kaugnayan ba ito kay Su Yingxia? Hindi totoo yan. Matandang lalaki yon ng pamilya So. Malubha ang sakit niya at pumunta sa ospital. Balita ko mamamatay na siya. Sabi ni Bruce Lee. Sumimangot si Aaron kung tutuusin, matagal na niyang nalaman ito, pero kakaiba siya. Bago ang kanyang muling pagsilang, ang matanda ay nabuhay makalipas ang 10 taon. Bakit naging mas malala ang kanyang karamdaman pagkatapos ng kanyang muling pagsilang? Pupunta ako sa ospital, sabi ni Aaron. Nagpadala si Bruce Lee ng driver para isakay si Aaron. Pagkarating sa ospital ng lungsod, nakita ng Aaron ang pamilya ni Su sa labas ng VIP ward, kasama si Sugoyaw na may haggard na mukha. Para kay Sugoyaw, ang matandang lalaki ng pamilya Su ay biglang nagkasakit ng malubha, na isang malaking dagok sa kanya, dahil ang kanyang posisyon sa kumpanya ay nagsimulang magbago. Kung ang matanda ay namatay sa sandaling ito, hindi siya magkakaroon ng oras upang kontrolin ang kapangyarihan. Bagamat natiwalag si Su Guolan sa pamilya Su at sa kumpanya, ang matandang babae ng pamilyang Su ay palaging binibigyang importansya siya. Kapag namatay ang matanda at kontrolado ng matandang babae ang kumpanya, tiyak na babalik si Su Guolan sa kumpanya. Sa oras na iyon, ang posisyon ni Sugoyaw ay lubhang nanganganib. Nang makita ni Sugoyaw ang Aaron, medyo nagulat siya at mabilis na lumapit sa Aaron. Aaron, bakit ka nandito? Kumusta ang matanda? Tanong ni Aaron. Sa pagsasalita tungkol sa bagay na ito, bumantong hininga si Sugoyaw. Ang lahat ng mga eksperto sa lungsod ay dumating upang tingnan ito, ngunit wala silang kinalaman sa sitwasyon ng matanda. Ngayon ay karaniwang inihayag na nila ang pagtatapos, naghihintay para sa matanda na lunukan ang kanyang huling hininga. Ayon sa mga salita ng doktor, hindi ito dapat gumana. Depende ito sa oras ng paglunok, sabi ni Sugoyaw. I'll see. Baka may chance na mabaliktad. Sabi ni Aaron. Nagulat si Sugoyaw kay Aaron. Alam niya kung sino si Aaron at hindi siya basta-basta magyayabang. Pero may research ba talaga siya sa medisina? At ang matanda ay napakasakit na ang mga eksperto ay walang paraan upang matulungan siya. Iligtas pa kaya ng Aaron ang matanda. Sa oras na ito, maraming doktor ang nagkataong lumabas sa ward, ngunit hindi malinaw ang kanilang mga ekspresyon. Halatang napakahirap ng sitwasyon ng matanda. Ano bang problema? Iligtas ba? Naunang lumapit sa doktor ang matandang babae at nagtanong. Bumantong hininga ang dumadating na doktor at sinabing, nagsisimula ng lumala ang mga function ng katawan ng pasyente. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, maaari mong simulan ang paghahanda para sa mga bagay sa likod mo. Hindi gaanong nagpakita ng kalungkutan ang matandang babae, dahil alam niyang haharapin niya ang araw na ito maya-maya, at kapag namatay ang matanda, mayroon siyang magandang dahilan para pamunuan ang kumpanya. Sa panahon na pinalaya si Su Guolan sa pamilyang Su, ilang beses pinuntahan ni Su Guolan ang matandang babae upang subukang mabawi ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, nang naroon ang matanda,
hindi sinasadya ng matandang babae ang kanyang sinabi. Ngunit kung ang matanda ay namatay, ang bagay ay maaaring baguhin. Kaya sa puso ng matandang babae, dahil sa awa niya kay Sugwalan, umaasa pa rin siya na mamamatay ang matanda. Kung ganoon, tayo. Bago matapos ang matandang babae, isang biglang boses ang umalangaw-ngaw, pwede ba akong pumunta at tingnan? Nang lumingon sila at tumingin sa Aaron, ang bawat mukha ay may nalilitong ekspresyon. Bata, hindi ito ang lugar kung saan ka nagkakagulo. Umalis ka na. Si Sugwalan ay mukhang malungkot sa panlabas na anyo, ngunit sa katunayan ay tuwang-tuwa siya, dahil alam niyang kapag namatay ang matanda ay makakabalik lamang siya sa tahanan ni Su, kaya gusto niyang mamatay na ang matanda. Mga anak, tingnan niyo kung ano ang silbi, makakaligtas pa ba kayo ng tao? Hinamak ng dumadating na doktor ang sabi ni Aaron. Dahil hindi mo mailigtas ang mga tao ay hindi nangangahulugang hindi ko rin kaya. Sabi ng Aaron. Sa harap ng tahasang pananalita ni Aaron, nagalit ang doktor na namamahala. Siya ay may napakataas na posisyon sa medikal na larangan ng Yuncheng. Halimbawa, ang ilan sa mga mas makapangyarihang tao ay naghahanap sa kanya upang magpatingin sa doktor. Kailan ang turn ng isang maliit na bata na magsalita ng malaki sa harap niya? Mga anak, marunong kayong magpagaling at magligtas ng mga tao. Huwag niyo kaming pagtawanan, sabi ng attending doctor. Kung maaari itong gamutin, huwag mo nang subukang muli. Sabi ni Han 3,000. Bata, binabalaan kita, huwag kang manggulo dito, kung hindi, mabastos kita. Galit na sinabi ni Sugwalan na bagamat hindi niya akalain na mapapagaling ng Aaron ang matanda, ayaw niyang may manggugulo sa kritikal na sandaling ito. Matagal na nag-alinlangan si Sugoyaw at sinabing, Nay, hayaan mo na siya at tingnan mo. Anyway, si tatay ay naghihingalo. Kung sakaling magkabalikan, hindi mo gustong makita si tatay na mamatay. Ayaw manggulo ng matandang babae, ngunit sinabi ito ni Sugoyaw sa harap ng napakaraming kamag-anak ng So. Kung tumanggi siya, hindi ba niya aaminin na gusto niyang makitang mamatay ang matanda? At kahit nahayaan ang Aaron na makita kung paano ito, siya ay hinuhusgahan ng isang makapangyarihang doktor na walang gamot na maililigtas. Maililigtas ba siya ng isang maliit na bata? Mga bata, hindi mo dapat maakit ang pansin sa ganitong paraan, dahil sa huli, ito ay isang kaiyahiyang pagtatapos. Bakit mag-abala? Sabi ng matandang babae, gusto ko lang magligtas ng mga tao. Wala akong saysay kung papansinin man ni Guan o hindi. Aaron Wei. Para maakit ang atensyon ng pamilya Su, masyado nilang minamaliit ang sarili nila. Sa status ni Aaron, kailangan pa ba nila ng atensyon ng pamilyang Su? Ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Han Sanchen ay dahil ayaw niyang magbago ng husto ang istruktura ng pamilyang Su na magdulot ito ng hindi kinakailangang gulo. Bukod dito, kapag namatay ang matanda, magkakaroon ng mga pagbabago sa lupa sa kumpanya ng pamilyang Su. Ayaw ni Han Sanchen na maging wala ang bagong posisyon ni Sugoyaw. Pagkatapos ng lahat, kapag si Sugoyaw ay may mataas na posisyon sa kumpanya, maaari niyang madagdagan ang kanyang kita. Kung tataas ang kita ni Sugoyaw, magkakaroon ng mas magandang buhay si Ivory. Sa huling pagsusuri, lahat ng ginawa ng Aaron ay para kay Ivory. Sa kaso ng dumadating na doktor na puno ng galit, pumasok si Aaron sa ward, hindi ko kailangan ng makakita sa akin, kaya manatili ka sa labas. Han 3,000 sa pinto, para lamang makapasok sa ward kasama ang doktor na nag-aalaga. Ang doktor ay lalong nagalit at sinabi kay Aaron, kung ang matanda ay namatay sa oras na ito, alam mo ba kung anong problema ang kanyang gagawin, mukha? Gusto mo bang kagatin ako pabalik at sabihin na nakapatay ako ng tao? Nakangiting sabi ni Aaron. Walang imak ang pagdalo sa doktor, at direktang isinara ng Aaron ang pinto, at ikinulong. Sugoyaw, kung may mangyari kay tatay, ikaw lang ang magtatanong. Ikaw lang ang tutulong sa batang ito na magsalita. Kinagat ni Sugwalan ang kanyang mga ngipin at sinabi kay Sugoyaw na tila gusto niyang ilipat ang responsibilidad kay Sugoyaw. Naiintindihan na ngayon ni Sugoyaw ang isang katotohanan, iyon ay, ang mga tao ay magaling mabuli. Kung gaano siya kabait, mas lalo siyang mabubuli. Sa makatuwid, hindi magpapakumbaba si Sugoyaw sa harap ni Sugwalan. Sugwalan, may problema ba ngayon kay tatay? Ano ang ibig mong sabihin? Patay na ba si tatay o gumaling na si tatay?
Ano ang gusto mong makita? Isa-isang itinapon ang mga tanong ni Sugoyaw, na nagpatahimik kay Sushuo. Halos lahat ng pamilyang Su ay alam na gusto ni Sugwalan na mamatay ang matanda sa kanyang puso, dahil sa araw na naroon ang matanda, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong bumalik sa pamilyang Su. Sa kabaligtaran, namatay ang matanda, at ang kapangyarihan ng pamilyang Su ay kontrolado ng matandang babae. Nagkaroon pa rin siya ng pagkakataong makabalik sa pamilya Su, o maging sa kumpanya. Why don't you talk? Gusto mo bang mamatay si Dad? You can't answer such a simple choice. Nagpatuloy si Sugoyaw. Utot ka. Si Sugwalan ay halos nasa gilid ng pader. Kahit alam ng lahat na gusto niyang mamatay ang matanda, hindi niya maamin ang ideyang ito. Well, you two don't argue. Kailan ang oras? May pakinabang pa ba na sabihin iyon? Nang ibuka ng matandang babae ang kanyang bibig, pinatahimik niya sila sa isang salita. Sa ward, nang dumating si Aaron sa gilid ng kama, naramdaman na niya ang naghihingalong estado ng matanda, at ang kanyang pisikal na paggana ay halos natapos na. Sa kasong ito, gaano man kahusay ang doktor, hindi siya makaka-recover. Maliban kung ipanganak ang dakilang Luo Jinxian, ang matanda ay makakayanan ang paghihirap na ito. Kung nagkataon, ang Aaron ay hindi isang mahusay na Luo Jinxian, ngunit siya ay may kapangyarihan ng isang mahusay na Luo Jinxian. Hanggat hindi mo nalulunok ang iyong huling hininga, anuman ang uri ng malubhang karamdaman, ang Aaron ay madaling gumaling. Sa mata ni Aaron, ang sakit na ito ay hindi naiiba sa karaniwang sipon. Ang swerte mo, matanda. Kapag ako ay nakabalik ng huli, natatakot akong walisin ko ang iyong puntod. Nakangiting sabi ni Aaron. Hawak ang kamay ng matanda. Ang panloob na lakas ng Aaron ay patuloy na dinadala sa katawan ng matanda, at inaayos ang mga laman loob ng matanda. Para sa Aaron, ito ay isang mahusay na pagkonsumo ng lakas, kaya't ang isang malamig na pawis ay agad na tumulo mula sa kanyang noo. Ngunit ang mukha ng matanda ay unti-unting namumula. Sa ilang minuto, ang matanda, na siyang huling hakbang upang magulat sa palasyo ng impyerno, ay nabawi ang lahat ng kanyang pisikal na pag-andar at binuksan ang kanyang mga mata. Nang makita ng matanda ang Aaron, natarante siya at hindi alam kung ano ang nangyari. Ikaw, bakit ka nandito? Mabagal na tinanong ng matanda si Aaron. Kung wala ako dito, patay ka na. Sabi ni Aaron. Alam na alam ng matanda ang kanyang karamdaman, at maging siya ay handa ng mamatay anumang oras. Ngunit ngayon, nagulat ang matanda nang makitang walang sakit ang kanyang katawan, at puno ng lakas ang kanyang mga paa, na para bang mas bata pa siya. Ito, anong nangyayari? Takot na takot ang tanong ng matanda kay Aaron. Pinagaling kita, sabi ni Aaron. Nanlaki ang mata ng matanda at hindi makapaniwalang tumingin kay Aaron. Gumaling. Napakalaki ng epekto ng tatlong salitang ito sa matanda, dahil alam na alam niya ang kanyang pisikal na kalagayan, at halos tiyak na mamatay. Iyon ay, upang makita kung gaano katagal ang gamot ay maaaring sumuporta sa kanya. Hindi nang ahas ang matanda na mangarap na magaling siya. Pero ngayon, parang nangyari na. Paano mo nagawa? Nag-aalinlangan ang matandang lalaki kay Aaron. Hindi mo kailangang malam kung paano ko ito ginawa, ngunit bagamat mas mahusay ka na ngayon, hindi ka masyadong halata. Kung hindi, natatakot ako na ito ay magdadala sa akin ng maraming problema. Sabi ni Aaron. Matalino ang matanda. Alam kung ano ang sinabi ni Aaron. Sinabi niya, ibig mo bang hayaan akong magpatuloy na magpanggap na may sakit? Oo, at hindi mo maaaring ipaalam sa sino man ang proseso ng bagay na ito. Kung hindi, maaari kitang iligtas at papatayin. Sabi ni Aaron. Ito ay nagpapadama sa matanda ng isang uri ng walang kapantay na katatagan. Alam niyang hindi ba nibiro ni Aaron ang sarili niya. Subconsciously nodded his head, the old man said, "Don't worry, I will not tell anyone, this matter, tayong dalawa lang ang nakakaalam." Ngunit, matagal na nag-alinlangan, ang matanda ay patuloy na nagtanong, bakit mo ako gustong iligtas? Ayokong masyadong magbago ang pamilya So. Kapag namatay ka, asawa mo na ang mamumuno, at ang kumpanya ng pamilya So ay magbabago ng malaki. Sabi ni Aaron. Ikaw ay para kay Sugoyaw. Kakaiba talaga ang matanda. Hindi niya maintindihan kung bakit gustong tulungan ng Aaron si Sugoyaw. Dahil sa pagtutulungan ni Feng Chen, tila ginagawa na niya ito sa lahat ng oras. Ngunit Sugoyaw,
Ano ang katumbas ng tulong niya, siya? Nakangiting umiling si Han Sanchen at sinabing, walang kinalaman sa akin ang buhay at kamatayan ni Sugoyaw. Kung anong klaseng buhay ang kanyang haharapin ay hindi ko pakialam. Ginagawa ko ito para kay Su Yingxia. Matagal na nagyelo ang mukha ng matanda. Bata pa si Aaron, gayon din si Ivory. Kaya ba gusto ng Aaron si Ivory? Kaya ba marami siyang ginagawa? Pero babae lang. Sulit ba ang Aaron sa paggawa ng napakaraming bagay? Sa palagay ng matanda, hindi lang pangkalahatang kaibigan ni Feng Chen ang Aaron, kaya kung gusto niya ng babae, dapat hindi ito mabilang. Bakit siya gumugugol ng labis na enerhiya kay Ivory? Alam kong marami kang pagdududa, ngunit hindi ka kwalipikadong malaman ang mga bagay na ito. Kailangan mo lang tandaan kung ano ang dapat mong gawin at kung paano ito gagawin, panawagan ni Aaron. Tumanggo ang matanda. Hindi man lang siya naglakas loob na magtanong kung paano pinagaling ni Aaron ang kanyang sarili. Naglalakad patungo sa pintuan ng ward, binuksan ni Aaron ang pinto at nakita niya ang doktor na namamahala na may malungkot na mukha. Nang ang nakita ng attending doctor ang mukha ni Aaron, agad siyang nagpakita ng mapagmataas na ngiti at sinabing, "Little guy, hinawakan ko ang abo ng ilong ko. Nasiyahan ka ba? Hindi kita mapagaling. How dare you say that? Nagsisisi ka na ba ngayon? Sinong nagsabi sa iyo, ang ilong ko ay puno ng abo, saan mo nakukuha ang iyong kumpiyansa?" Aaron Smileway. Ngumisi ang doktor na namamahala. Sa oras na ito, matigas pa ang bibig ng batang ito. Kaya ba niyang pagtakpan ang katotohanan? Siyempre, ang mga katotohanan ay hindi pagtakpan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!